mukhang nabudol po yung mga dating sundalo na bumaliktad at binawi ang kanilang mga testimone. At ayon po sa ombudsman, naka-attach pala sa counter affidavit ni Martin Romualdez yung mga recantation ng mga dating Marines. Ibig sabihin, alam na natin kung sino yung nasa likod nito. At ang isang senador na excited po sa pagrekanta nitong mga dating Marines, abay mukhang mapapahiya. Bakit? Dahil hindi pa pala opisyal yung recantation na yon. Hindi pa nag-submit ng kanilang opisyal na recantation yung mga dating Marines. Hindi pa opisyal. Kumbaga, mga kababayan po natin, mukhang pinabayaan sila ngayon ng mga taong sinasabing magbabayad sa kanila kapalit ng recantation. Although ligtas sila sa mga kaso, kasi balita ko binawi na daw yung mga kaso laban sa kanila, pero ang ombudsman pala ngayon yung maghahabol sa kanila. Nako po, pakinggan natin to. We would also like to flag a related development for the public. There are indications that the panel of investigators may implead as part of the plunder charge the former security escorts of Elizalde Zaldico, four of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Coke, and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case. Interestingly, the panel of investigators have not yet received an official copy of the recantations of the former bodyguards. The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by... Yun, hindi pa nakatanggap yung mga prosecutors ng official na recantation. Pero ang matindi, nakatouch na sa counter affidavit ni Martin Romualdez. So, alam niyo na kung sino yung nasa likod. By the former speaker. Tingnan nyo ha. So, nakatouch na po kay Martin Romualdez. So, malinaw mga kababayan po natin kung sino yung nasa likod. Pero yung kanyang tuta na syempre tuwang-tuwa dahil sa recantation, no? Sinasabi niya noon pa daw, alam niya talaga na magre-recant yung mga ito dahil walang totoo daw yung sinasabi. Di ba? Yan si Bendalo. Pero paano yan ngayon? So, hindi pa pala ito tapos. At alam natin, mga kababayan, hindi pa talaga tapos yan. Kahit mag-recant sila, magsabit sila ng official na recantation nila, mayroon pa namang paraan para mapapanagot yung mga yan. Dapat protektahan, suportahan natin si Vice President Sara. Kasi yan lang yung pag-asa natin na mapanagot itong mga magnanakaw na ito. Ito ngayon, tingnan nyo, bahang-baha po yung halos buong Luzon. Yung Manila po, grabe yung baha. Yung Quezon City, lagpas tao. Yung Bulacan, grabe yung ilang lugar sa Bulacan po, lalo na po sa Hagunoy, sa Kalumpit. Grabe yung baha doon. Halos isang linggo, isang buwan na. Kunting ulan lang baha. Dahil yung mga, I think, mahigit 6,000 or 600, correct me if I'm wrong, no? Na mga flood control. Lahat po yun ay pinatigil dahil po sa investigation ng flood control at mga ghost project and self-standard. Kaya wala pong nangyayari sa kanilang kaginawaan, puro parusa yung nangyayari po sa ating mga kababayan. Yung mga binaha. Kaya kasinungalingan, ang sinasabi po ng Malacanang na mabilis humupa yung baha. Sinabi ng Bongbong Marcos, mabilis na po mawala yung baha, sabi ni Claire Castro. Pero ang totoo, pili lang yung lugar na may mga ganon. Pero yung ibang lugar po, talagang ganun pa rin at walang pagbabago. Kumbaga, naghanap lang sila ng lugar na mabilis po nila mapakita sa publiko na mabilis sumupa yung baha, mabilis mawala yung baha. Pero sa ibang lugar, Pampanga, Bulacan, ibang lugar sa Quezon City, Manila, Cavite, Parañaque, lagpas tao po yung baha. At sa ating pagpapatuloy, mga kababayan, ito yung matindi. Mantakin mo yung ating mga kababayan, binabaha, tayo binabaha. Yung Reyna po sa Malacanang, of course wala iba si Liza Marcos, abay nagmamayabang pa para po sa kanyang birthday. So imbis na tumulong, imbis na makipagsimpatya sa hirap ni nararamdaman ng ating mga kababayan, siya po ay nagmayabang pa. Yun talaga, yung walang concern sa mga Pilipino. Literal na talagang walang pakialam ang mga Marcos
sa naramdaman na hirap ng bawat Pilipino. Mantakin nyo po mga kababayan natin. Lubog sa baha, yung iba kailangan lumangoy, yung iba kailangan lumusong sa baha kahit ayaw nila dahil kailangan nila maghanap buhay. Abay, ang reyna ni Bongbong Marcos na si Liza Marcos, abay ang iniisip pa kung paano niya i-celebrate yung kanyang birthday. Ang sarap ng buhay at sigurado, no, gagastos na naman sila ng milyon-milyon. Magandang araw at yan po yung ating pag-uusapan. At alam niyo sa matinding baha, ha, dahil baha na rin yung ating napag-uusapan, si Claire Castro, no, ang impact ng Claire Castro, ang gusto niyang sisihin sa mga matitinding baha na nangyari kahapon at mga nakarang araw pa at posibleng mangyari pa, kaya ang nakarang administration. Hahanapin niya daw yung 13,000 na flood control project nung nakaraang administration. Abay, ang kapal ng pagmumuka. Nasa kanila yung pagnanakaw, nasa kanila yung mga ghost project substandard, Duterte administration pa rin ang sisisihin. At dito na po tayo, no, sa pinos po ni Liza Marcos. So isa po sa talagang nag-react ay si Attorney Harry Roque. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, baka na buong Metro Manila, birthday mo pa rin ang post mo. Which is, totoo na nangyari talaga yan. Na yung mga Pilipino ay hirap na hirap po sa mga nangyayari ngayon, no? Sobrang baha na nga po. Sobrang hirap na, no, walang makain, walang hanap buhay. Yung iba, halos isang buwan na silang lubog dahil walang tigil po yung ulan, dala po ng bagyo at habagat. So si Marcos at ang kanyang asawa ay iniisip pa kung paano po sila mag-celebrate ng kanilang birthday. Imbes na makipagsimpatya sa mga Pilipino, tumulong sa mga Pilipino, no, pinagmamayabang pa na, ayan o, yung kanyang pinos, kayo na lang magbasa mga kababayan natin. Ang kapal ng pagmumukha talaga. And syempre, ano ba yung aasahan natin sa Malacanang? Syempre, ano yan ni Claire Castro, no? Dinipensahan niya pa rin, kagaya ng inaasahan pa natin. Na, ganun nga, amo niya yan, boss niya yan eh. Pero diba, dito mo talaga makikita na hindi sila concerned sa mga Pilipino. Pero yung mga kalyado nila, ang hinahanap pa si Vice President Sara. Si Claire Castro, ang sinisisi pa, si President Duterte o nakarang administration sa mga nangyayaring baha ngayon. Mga babayan po natin, no? Si Bongbong Marcos ang presidente. Tapos yung mga kongresista ng mga buhaya, ang hinahanap si VP Sara ngayong panahon ng baha. So, nasaan nga pala? Yung kanilang presidente na si Bongbong Marcos. Yun pala, gusto nila i-divert si VP Sara kunwari yung hanapin kasi naghahanda pala sa birthday ng kanyang reyna na si Liza. Kaya ang kapal ng pagmumuka talaga nila. Sa totoo lang. Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung paninisin na naman nitong si Impactang Claire Castro sa nakarang administration, dala ng mga matitinding pagbaka. Mga kababayan, sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, dahil sa sobrang taas ng baha, abay, yung ilang kababayan natin, nag-jetski na lang. At kabaliktaran po sa sinasabi ng Malacanang na mabilis na humupa yung baha. Ano naman kaya ang sasabihin ng Impactang si Claire Castro? Pakinggan natin sinasabi ng Impacta habang pinapanood natin yung mga nag-jetski. Na po ba ang Malacanang kung alin sa mga flood control projects ang hindi naging epektibo lalo na po sa nangyaring malawakang pagbaha kahapon? Yun nga po, naitanong kanina kay Sec Vince. At yan din po ang hinihingi ko ngayon. Most probably, ibibigay nila sa atin ang mga report na ito or data. Kahihingi ko lamang po, especially nung natanong po ni Clay, patungkol doon sa 13,917 flood control projects nung nakarang administrasyon. So, kailangan din po natin malaman. Iyon, mga kababayan po natin. Binabalikan na naman nila yung nakaraang administration. So, may 13,000 daw na flood control yung nakaraang administration. Tandaan natin, mga kababayan, na sa nakaraang administrasyon, walang mga skandalo ng ghost project at yung mga substandard, may ilan siguro na nakita. Of course, hindi may iwasan yan dahil yung mga magnanakaw na nasa ilang ahensya ng gobyerno at sa ilang mga district congressman at ilang mga politiko, hindi may iwasan yan. So, may mga nahuli din naman. Pero hindi ganun karami. Pero ang matindi po,
na nangyaring korupsyon at flood control ghost project scam ay dito po sa Marcos administration. Di ba? At wala namang nangyaring delivery ng mali-malitang pera nung panahon ni President Duterte. No? Dahil kung ano man mayroon ng pera ang gobyerno, ay ginagawa ni President Duterte na magamit po ito at mapakinabangan po ng taong bayan yung mga proyekto na ginagawa. Ngayon, kita nyo naman ha, pilit na naman nila na isisi po sa nakarang administrasyon yung mga tinding pagbaha. Siyempre, kung umalis yung naunang administrasyon, trabaho na po yun ng kasalukuyang administration na i-maintain yung ginawa ng kanyang pinalitan. Siyempre, kung pabayaan mo yun ng 1 taon, 2 taon, ibabaha talaga yan. Tandaan natin, dumadaloy ang tubig, siyempre may mga basura, may mga buhangin na nadadala, may mga bato, at kung hindi nila i-maintain yan, magbabara talaga. So ito yung nangyayari. At kung hindi nila dagdagan yung mga pinagawa na nakarang administrasyon, edi wala talagang mangyayari, lalong lalala yung baha. Diba? Lalo na kung malakas yung baha. Ito yung problema nila. Dahil ginawa nilang ghost project, substandard. So, for example, yung 100% na proyekto, yung ibang pinagawa ay partial, kalahati lang, kalahati na ibulsa. Yung imbis na i-dredging, ilinis na mga stero canal, hindi nila pinagagawa, ngayon isisi nila sa nakaraang administration. Kaya walang tiwala ang tao, kaya pinagtatawanan na lang yung mga ito, kasi imbis na akuin ang problema, gawa ng solusyon, isisi, or hanapan ng butas, yung nakaraang administrasyon. Kupal talaga itong Bongbong Marcos administration ng kanyang impact ng tagapagsalita. Aman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin mamonitor So nakaraang administrasyon na naman mga kababayan. Ang sinisisi ni Impacta. to kung substandard ba to. Pero ang isa po na alam ko na proyekto nun ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos pero ito po ngayon ay napapagana na po. Dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nun. So, kung may naayos sila, congratulations. So, yun lang ang kanyang pinagmalaki. O, impact ng Claire Castro. Halos buong Maynila kahapon ay may baha. Tapos, iisa lang yung sinisentro mo na sabi mong sira at inayos. Pwede congratulations. At obligasyon nyo po na ipaayos yan kung sira. Hindi yan obligasyon ng nakaraang pang-administrasyon dahil tapos na nga eh. So, kung ang makina o yung anumang sira ay nasa administrasyon mo, sino magpapaayos? Eh, di kayo. So, pagmamayabang mo pa yan. Ang tinatanong sa'yo, yung patungkol sa mga proyekto ni Bongbong Marcos. Bakit ang nakaraang administrasyon para isisi mo? Nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Hihingi ko lamang po siguro most probably mamaya or tomorrow maibibigay nila sa atin. Yusek, another one. Binanggit niyo na po ba ang Isip mga kababayan natin. Malacanang kung Imbes na sagutin yung mga patungkol sa kanilang proyekto ngayon, ipaliwanag, ano nga bang assessment, anong palpak, anong effective. Pucha, mga kababayan natin. Previous administration ang iniimbestigahan ni Claire Castro. Again, 4 na taon na po sila. Patapos na yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Walang pagbabago. Walang nakulong na mga mastermind sa pagnanakaw sa flood control project o sa LTO, may corruption. Department of Agriculture, Department of Education, matindi yung droga, krimen ngayon. Pero ang kanilang sisihin ay nakaraang administrasyon pa rin. Marami pa tayong pag-uusapan. Pagkalimutan i-like ang video ito mga